Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, higit sa lahat sa ating Panginoon. Ako po si Mark, ang inyong lingkod, and welcome po sa ating daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And ang topic po natin is about kay Huldah. And yung pinaka-topic is about the Bible should disturb you sometimes. Sa scripture naman po ito po matatagpuan sa 2 Kings chapter 22. Sabi po dito, si Josias ay 8 taong gulang na maging hari ng Juda. 21 taon siyang naghari sa Jerusalem. Ang ina niya ay si Jedida, na anak ni Adaya na taga Boscat. Naging kalugod-lugod siya kay Yahweh sapagkat sinundan niya ang halimbawa ng ninuno niyang si David na buong katapatang sumunod sa mga utos ng ating Panginoon ng Diyos. Sa ating katuruan, ito yung 3 reason where the Bible is like a mirror. First is, when God's word is hidden, people become ugly. So kapag hindi natin alam o tinatanggap yung mga katotohanan ng ating Panginoon, ay nawawala yung tamang gabay sa ating mga buhay. At nagkakaroon tayo ng maling pag-iisip at nagiging masama yung ating mga gawa, yung ugali na parang nawawalan tayo ng kagandahan at yung ating mga pagkatao. Pangalawa, God's word like a mirror sometimes disturbs us. Tulad ng salamin na nagpapakita ng tunay na itsura natin, ay pinapakita rin ng salita ng ating Panginoon yung ating mga nakatagong pagkukulang at kasalanan. Minsan ay hindi tayo komportable dahil nga inilalantad nito yung ating mga mali, ngunit ito yung unang hakbang para tayo ay magbago. Pangatlo, God's word must be part of our daily routine. So hindi sapat na basahin o pakinggan lamang yung mga bagay na ito. Kapag may special na okasyon, tulad ng pagtingin natin sa salamin bago lumabas ng bahay, ay kailangan din nating laging dumulog sa salita ng ating Panginoon upang malaman kung paano tayo mamumuhay ng tama. Sa application naman, unang-una, speak God's word faithfully and without reservation. So wag nating itago yung baguhin yung mensahe ng ating Panginoon upang lakapin o ito ng iba. Upang malaman ito ng iba, sabihin natin yung buong katotohanan na may pagmamahal kahit mahirap itong tanggapin ng iba. Pangalawa, speak God's word to comfort those who suffer. So ipaalala sa mga nahihirapan at nalulungkot ang mga pangako ng ating Panginoon tungkol sa pagmamahal, pagtulong at pagliligtas. Ibigay natin sa kanila yung pag-asa na matatagpuan lamang sa salita ng ating Panginoon. Pangatlo, speak God's word to disturb those who are comfortable. Sabihin natin sa mga taong kampante at yung nag-aakalang tama yung kanilang ginagawa, kung ano yung tunay na sinasabi ng ating Panginoon. Tulungan natin silang makita yung kanilang mga pagkukulang at hindi maging komportable sa maling kalagayan. Ilawan po ngayong araw. Salamat po sa pakikinig and God bless po sa ating lahat.